Kevin Durant, $120 million offer extension for Suns. Pelicans, pinakamalas na NBA franchise sa NBA history, 90% players na sumasahod injured. At Warriors number 1 nasa standing sa West, dinomina ang Hawks, nag-viral ang circus shot ni Curry. Ang New Orleans Pelicans ay nakakaranas ng matinding krisis. Ang New Orleans Pelicans ay nasa matinding krisis, kasalukuyang nasa pangalawa sa pinakababang pwesto sa Western Conference na may 4-11 record, dulot ng isang season na puno ng mga injury. Sa kanilang paghahanda para sa laban kontra Cleveland Cavaliers, higit sa 90% ng kanilang kabuuang payroll ang hindi aktibo dahil sa mga injury. Bilang tugon upang magkaroon ng dagdag na lalim sa kanilang roster, muling ginamit ng Pelicans si Elfrid Payton, dating manlalaro ng team at top 10 pick sa NBA draft. Agad siyang isasama sa kanilang starting lineup. Bumalik si Payton sa Pelicans 5 taon matapos ang kanyang huling stint sa koponan. Layunin niyang muling buhayin ang kanyang NBA career. Naging bahagi siya ng training camp at preseason ng Pelicans ngayong taon at opisyal na sumali ulit sa roster 1 buwan na ang nakalipas mula nang magsimula ang season. Si Payton, na pinili bilang 10th overall pick in 2014 NBA draft, ay naglaro para sa Orlando Magic, Phoenix Suns at New York Knicks bago tumungo sa G League sa ilalim ng Indiana Mad Ants sa loob ng 2 season, pati na rin sa Puerto Rican side na Osos de Manatí. Mga hamon ng Pelicans, ang pagbabalik ni Payton ay bunsod ng malawakang injury crisis sa Pelicans. Kasalukuyang hindi naglalaro ang ilan sa kanilang pangunahing manlalaro tulad nina Zion Williamson, Brandon Ingram, DeJounte Murray, CJ McCollum, Herb Jones, Trey Murphy at Jordan Hawkins dahil sa iba't ibang problema sa kalusugan. Bukod pa rito, pinapahirap ang sitwasyon ng Pelicans ng breakout performance ni Dyson Daniels, dating Pelican na ipinagpalit para kay Murray noong off-season. Si Daniels ngayon nasa Atlanta Hawks ay nagtatala ng malaking pag-unlad, kabilang ang posibleng all-defensive team na nominasyon at dagdag na 10 puntos sa kanyang average kada laro. Habang sinusubukan ng Pelicans na bumawi mula sa kanilang masalimuot na simula, ang pagbabalik ni Payton ay nakikitang isang pansamantalang solusyon upang mabuo ang kanilang lineup at magpatuloy sa laban sa gitna ng sunod-sunod na hamon. Anong masasabi nyo sa sitwasyon ng team na ito, mga kaibigan? Sa ibang balita naman, balak ng may-ari ng Phoenix Suns na si Matt Ishbia na mag-offer kay Kevin Durant ng $120 million contract matapos nilang lampasan ang isang posibleng 1 taong kasunduan noong Hulyo. Inihayag ni Ishbia ang mutual na interes para sa kasunduan na magdadala kay Durant at sa Suns ng mas malapit sa kanilang layunin na gawing bahagi ng team si Durant hanggang sa kanyang pagreretiro bilang 14 na beses na NBA All-Star. Si Durant ay gustong-gusto ang pagiging bahagi ng Phoenix at mahal na mahal namin siya dito. Napakahusay ng kanyang simula ngayong season. Isa siya sa mga nangunguna sa MVP at maganda rin ang simula ng aming team. Inaasahan namin na pipirma si Kevin ng isang extension at mananatili siya sa amin sa mahabang panahon. Sana ay dito niya tapusin ang kanyang karera sa Phoenix. Hindi niya maaaring pirmahan ang 2 taong extension noong nakaraang summer. Hindi iyon pinapayagan sa ilalim ng mga tuntunin ng NBA. Kaya napagdesisyonan naming pag-usapan ito pagkatapos ng season, ibinahagi ni Ishbia sa ESPN. Ang kasalukuyang kontrata ni Durant ay hanggang 2025 to 26 season. Samantala, ang kanyang all-star teammate na si Devin Booker ay nasa unang taon ng kanyang 4 na taon, $220 million extension with Suns. Si Durant ay kasalukuyang hindi naglalaro dahil sa calf injury na nagpahinga sa kanya sa huling 6 na laro. Hirap ang Phoenix nang wala siya na may 1-5 record matapos magsimula ang season na may 8-1. Sa kasalukuyang season, si Durant ay may average na 27.6 points, 6.6 rebounds at 3.4 assists per game. Ito ang pagsisikap ng Suns na maging kampyon. Bilang isang negosyante, nakatuon si Ishbia sa pagbubuo ng pinakamagandang team. Bilang CEO ng United Wholesale Mortgage, dala niya ang kanyang tagumpay sa paggawa ng dekalidad na produkto sa kanyang pamamahala sa Suns. Alam ni Ishbia na kailangang baguhin ng team ang direksyon ng kunin si Durant. Ang former core ng Suns na nagdala sa koponan sa 2021 NBA Finals ay tila na luma na kasama ang pagtanda ni Chris Paul at ang tensyon sa relasyon kay DeAndre Ayton.
Bagamat may mga hamon sa unang season ni Durant, kabilang ang pagkatalo sa second round at ang mabilisang pagkatanggal kontra Timberwolves sa 2024 postseason, naniniwala si Ishbia na ang kasalukuyang roster ng Suns ang may pinakamahusay na tsansa na magkampiyon. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Sa sumunod na laban naman, ang Atlanta Hawks ay nakuha ang pagkatalo laban sa Golden State Warriors nitong Huwebes ng araw sa kabila ng pagkakaroon ng kumpletong malusog na roster. Ang kanilang starting five ay sina Trae Young, Dyson Daniels, Zachary Risacher, Jalen Johnson at Clint Capela. Maagang nagpakitang gilas ang Warriors sa laro, hawak ang 16 hanggang 15 na kalamangan bago ang unang timeout. Sina Daniels, Risacher at Johnson ay nakapagtala ng tig 5 puntos habang pinagtutuunan ng depensa ng Hawks si Steph Curry. Si Daniels ang pangunahing naatasan na bantayan si Curry. Pagkatapos ng timeout, ang Warriors ay nagkaroon ng 13-2 run na nagpalawak ng kanilang kalamangan sa 13 puntos. Nagtapos ang unang yugto na may 41 points for Warriors. Laban sa Hawks na naiwan ng 11 na puntos. Hirap ang Hawks sa opensa na nagresulta sa mas mahirap na depensa. Walang makuhang ritmo ang Hawks. Si Trae Young ay nakapagtala sa kanyang unang puntos sa pamamagitan ng free throw. Halos nasa kalahati na ng ikalawang yugto. Patuloy na nasa 20-point deficit for Hawks at hindi pa rin makahanap ng ritmo. Nagkaroon sila ng ilang magandang posisyon bago ang timeout ni Steve Kerr. Ngunit bago magtapos ang quarter, muling lumayo ang Warriors. Pumasok ang Hawks sa halftime na may 67-42 na kalamangan para sa Warriors. Nagbigay ng 5 sunod-sunod na puntos si Onyeka Okongwu para bawasan ng lamang sa 24 na puntos. Nakipaglaban ang Hawks upang mabawasan ng kalamangan, ngunit hirap pa rin silang makapag-convert mula sa 3-point range. Sa pagtatapos ng quarter, nagawa nilang paliitin ang deficit sa 17 puntos, 90-75, pabor sa Warriors. At upang makabawi, kinakailangan ng Hawks na maging mas consistent sa shooting, ngunit hindi nila ito nagawa. Si Bogdan Bogdanovic ay nakapag-shoot lamang ng 2 of 14 from field goal attempts, isang malaking hadlang sa kanilang opensa. Ang tanging positibong aspeto para sa Hawks ay ang kanilang second chance points, ngunit hindi ito sapat upang makuha ang laro. Sa huling 4 na minuto, isinabak ng Hawks sina Vit Krejci at Garrison Matthews, tanda ng pagsuko sa laro. Nanatiling kontrolado ng Warriors ang laro hanggang sa huli. Nagtapos ng komportableng panalo laban sa Hawks. Bagamat malusog ang roster ng Atlanta, kapansin-pansin ang kanilang pagod na nagdulot ng kawalan ng ritmo sa opensa at pagkatalo. Nanguna si Andrew Wiggins para sa Warriors na may 27 puntos at 7 rebounds. Sumunod si Stephen Curry na may 23 puntos, kabilang ang nag-trending na mga plays na ito ni Curry. His own miss. Curry the open three. Making Trae Young kind of think about it a little too much. Draymond finding it from deep right away. You know what's so funny though? Because there's so many missed threes. See, and the incomparable Steph Curry. Jason Daniels, every single time you get past him, he's going to try to reach in there and grab it and throw it up, and then you can flex on him. Yeah, a little hit you first. You're watching the ball, and someone just crashes into your back. Oh, GP! Watch out. Warriors have this big lead. Sa panalo number 1 na ang Warriors sa West. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.